morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Ay, happy, what's today? Thursday. One more day, Friday, weekend na para sa iba. Oo. At next week ay finally, sabi nila, February na. Kasi Parang- parang ang tagal-tagal daw lagi. Di ba gano'n naman, even last year or even the previous Pero years. parang gusto ko pag galing mo sa holiday, tapos January na, parang ang tagal-tagal ng January. Pero okay lang kasi malamig ang dami ang panahon. nangyayari. Saka malamig ang panahon eh. Oo, Kasi sa January, you had a lot of Magana. mga fiestas, dami, diba, mga sunod-sunod, events. traslasyon, Oo. mga May sinulog ka. Sinulog festival. Diba? Yun. And a whole lot more. Okay, we're serving you today's headlines. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. ACT-CIS Representative Erwin Tulfo continues to lead in the latest SWS survey commissioned by the Strat-based group. Tulfo garnered 45% of the votes, followed by former Senate President Tito Soto with 38%. Tito Lapid saw the biggest jump, rising from 11th place in December 2024 to a tie for 3rd to 4th place with Senator Bongo. Ping Lacson climbed 2 spots, moving from 7th in December to 5th in January 2025. The rest of the list features familiar names, including Ben Tulfo, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Abby Binay, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Willie Revillame, and Kiko Pangilinan. 8 senatorial candidates backed by President Ferdinand Marcos Jr. are in the so-called winning circle. The survey was conducted from January 17 to 2025 through face-to-face interviews with 1,800 registered voters. Yun. So nakita natin yung pagbabago ngayon kasi for the longest time bago nagkaroon ng mga endorsement from specifically sa under the PBBM administration, ang number 1 nga si Tulfo, ang second niya lagi yung kanyang kapatid si Ben Tulfo. Pero ngayon nakita natin yung pagtaas nito ni Senator Tito Soto, former Senate President. Pero perennially naman Tito Soto has always been yes, within the top 4 to 5. Sila ni Senator siya. Ping Lacson. Lagi diba? Macho, that's the macho block eh. Oo. Diba Tito Soto, Ping Lacson, tsaka si Gringo Honasan, yung mga macho block. Pero yung maraming tao din na nagsasabi na talagang si Lito Lapid, hindi mo siya masyado nararamdaman. Yung iba nga sabi nila, ay, senador pa ba siya? Pero nakikita mo, nananalo siya at mataas pa siya sa survey. Kasi iconic name kasi siya. So, when you conduct a survey and say, iboboto mo ba ulit si Lito Lapid, most often than not, positive ang isasagot nila. Parang household name na. Plus, you have to remember, meron siyang also yung Pampanga base na tinatawag. Tapos nakikita pa siya sa mga teleserye before. Yes, active pa rin siya. Tsaka wala masyadong malaking issue na naipupukol sa kanya. Meron here and there, pero hindi ko makapit. Merong before during yung kasagsagan ng raid ng mga pogos, 'di ba? Merong ilang mga several reports na inuugnay yung pangalan niya and he was able to clear it naman. And wala na rin mga follow up sa mga report regarding it or follow up na mga investigations regarding yung kinalaman ng pangalan niya sa mga pogos. Saka I see si Kiko Pangilinan nandiyan. Yes, so medyo pumasok siya. At least may isang opposition na to balance out the list. Si Willie Revillame 11 to 13. This is after madami kasing videos na malabas kay Will. So parang nagiging active sa TikTok siya. Plus, nakikita siya everyday sa show aside niya. from that, namimigay kasi ng for mga example, panalo. naipapaviral yung mga clips niya pag kumakain siya ng dinner sa restaurant, namimigay ng napakalaking tip sa mga crew, waiter, sa ganyan. crew. So tuwan-tuwa sila. So marunong sila gumamit ng social media. So alam mo, social media is very important in election. But you can also see there yung drop ni Senator Amy Marcos, oo. diba? Kasi ito, napag-uusapan din natin yan dito dun sa mga previous surveys. Na siguro nagkakaroon din ng factor yung pag-drop niya sa survey is yung hindi kasi siya para pumapanig pa rin siya sa Duterte. Side. Pero si Bato de la Rosa tumaas eh. Mamaya pag-usapan pa natin, himayin natin itong survey na to, but for the meantime, Diego. In election news, just the same, President Marcos has certified as urgent the postponement of the parliamentary elections in the Bangsamoro region. This comes after Senate President Chis Escudero revealed in a press conference that the upper chamber is determined to pass the measure
on third reading next week. With this, the COMELEC will no longer proceed with printing the ballots for the BARMM polls. The poll is intended for BARM residents to finally elect their own 80-member parliament, who will then choose their chief minister, deputies, and wali or ceremonial head. Ang pangunahing rason ayon na rin sa security officials natin ay para hindi masyadong manipis yung pagkakalatag ng security forces natin kung isasabayan sa panahon ng regular elections. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasyahan nila, na i-reallocate yung itong seats na dapat nasa sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Now let's get some reactions from COMELEC. Spokesperson Attorney Rex Laudianco is now on the line joining us on Brunch. Attorney Rex, thank you for joining us. Magandang umaga po, Sir Angelo, Ma'am Angela, at sa lahat po na taga-subaybay ng Brunch. Good morning. Right. Okay, go ahead. Can you give us a background po, Attorney, spokesperson, bakit po pinapapostpone ulit ang BARM election and setting aside yung pag-sign ni President Bongbong Marcos ng urgent certifies itong bill na to, ay ano po ba ang damdamin ng COMELEC dito? Una po sa lahat, yung pong pinagmulan nito ay yung issue po sa desisyon ng Korte Suprema kung saan inalis po ang lalawigan ng Sulu sa BARM at dahil po dyan nabawasan ng 7 yung magiging members of parliament. Supposedly po kasi 40 mula sa regional political party representatives, 32 para sa legislative district representatives nila at 8 para sa sectoral representatives. Yung pong 32 naging 25. So ang question po una dyan, tumutupad pa ba yung gagawing halalan? So dapat na 80 na members ng parliament, tumutupad pa ba dun sa original na organic law. So yan po yung una. At nakita rin po namin yung pag-aalala at pangamba ng ating Senado, yung security preparations, yung bigat ng paghahanda sa pagsasabay ng ng national and local elections po. Kami naman po sa parte ng COMELEC, tagapagpatupad lamang po kami ng batas. Kung ito po talaga ay magiging batas, wala pong problema kasi yung sistema naman po natin ay dinagdag lang natin ito. Pangalawang balota sila, hindi po tayo maapektuhan. Pero lilinawin po namin na imprenta na po namin yung BARM national and local election ballots pero yung parliamentary ballots po ay pinagpaliban namin pansamantala yung pag-iimprenta para kung maging batas, hindi po tayo masayangan ng balota. Yeah, Attorney Rex, if matuluyan na ma-postpone yung election na ito, ano po ang magiging implications nito? Opo, nakikita po namin dun sa mga original, nakita namin draft ng bill parang sometime in October po yata malilipat. Maganda naman po yun, una dahil hindi nasabay sa barangay NSK elections dahil alam naman po natin yung magnitude din ng BSKE. National elections din po yan, wala lang automation. Ang maganda po dito, makatututok po ang COMELEC ng paghahanda, pati ang ating security forces, mapapaghahandaan din. At kami po sa isang banda ay mas lalo nating maipapaunawa, mas mahabang panahon para sa voter education, maipapaunawa sa mga BARM voters para saan ba talaga yung parliamentary elections. Sino ba ang boboto nila? Ilan ba ang boboto nila at para saan yung bago nilang parliamentary government na itatatag. So yun po, ang isang side lang po nun, yung natipid po sana natin sa pagsasabay sa national and local elections ay mawawala. Kakailanganin po natin ng bagong pondo para po magsagawa ng hiwalay na parliamentary elections. May kaugnay lang ito, no? You said, pondo, magkano po ang, siyempre nakapag-print na kayo, no? Magkano po ang naigasta na for this supposedly? Wala pa po. Wala Hindi pa po pa. tayo Okay. nakapag-imprenta ng parliamentary ballots. Hinuli po namin yan dahil nung nakita nga po yung development. Yung national Pero po ang sa na-print, pagtatansya okay. po namin, Opo. Sa pagtatansya po namin sa isang hiwalay na halala na ganito kalaki, malaki rin po baka po gumastos tayo ng mga around 2 billion po dyan. Wala pa po kaming opisyal na pagtataya, ihihintayin po namin ito kapag talaga pong sigurado na yung batas. Okay. Spokes, this is not the first time na nagkaroon ng postponement ng eleksyon dyan sa BARM. The first one is 2022, if I'm not mistaken, during the COVID-19 pandemic, and then ito po pangalawa na. So ano po ba, sa hanay po ng mga tao doon, ano po ba yung implikasyon nito sa kanila? Kasi iba po ay medyo may mga negative na reactions po sila dito po sa desisyon na ito, sa magiging desisyon na ito.
Opo, Ma'am Angela, Sir Angelo, alam naman po natin talagang sa mga ganitong issue, nahahati po talaga. Pero sana po, ano man po ang opinion natin sa bagay na to, tignan natin ano ba yung pinupunto ng ating mga mambabatas. Bakit ba talaga ninanais at bakit na-certify ng ating Pangulo na urgent? Tignan po natin yung mga dahilan. Kasi yung mga dahilan po na yan ay maaring ganong kabigat talaga na nangangailangan ng hiwalay na halalan, security preparations, yung pagpapaunawa sa mga kababayan natin sa BARM para saan pang parliamentary elections. Kasi tignan din po natin, handa na ba silang bumoto? Alam na ba nila para saan naalala na to? At higit sa lahat, mas na-solve na ba, na-resolve na ba yung legal issue dahil nga po sa pagkakatanggal ng 7 posisyon na nawala po mula sa sulok. Yung 6 months po na proposal po sa mga batas na yan, ano, I just don't remember kung which is which, kung sa Congress ba yun or sa Senate, na 6 months preparation or 6 months postponement. Ito po ba ay sapat ng preparasyon para naman po sa hanay ng COMELEC? Sapat naman po, ang COMELEC naman po within 5 to 6 months mula ng enactment ng law at may sapat na pondo, kaya po namin gawin yan. Dahil po ang mangyari po, ibubuhos namin ang lahat ng resources namin. Ganun din po yung ating security and law enforcement partners. Lahat po pagtutulong-tulungan namin yan sa isang banda, mas magiging mas maayos po ang paghahanda. Okay, Attorney, taking this opportunity na rin, no? Ano po ang update natin regarding yung reprinting po ng ballots? Are we still on track sa schedule? Opo, tuloy-tuloy po. No? In fact, nagpa-update nga po kami kanina. Nakita namin na marireach na po natin yung 1.5 million ballots a day. Hindi po kasi pwedeng biglain niya. Kinakalibrate po ang makina. Nasa 1.4 million na po tayo. Kaya inaasahan namin bukas o sa mga susunod na araw, marireach po natin yung 1.5 million ballots production per day. At sapat po ito para maabot namin yung deadline namin na second week ng April for the completion of ballot production. Okay. And also taking this opportunity na rin po, we'd like to ask yung updates po on yung pinag-uusapan na regulations with regarding for yung sa pagde-declare ng talent fee ng mga influencer na sumusuporta sa mga kandidato. Opo, yan po yung talagang titignan po namin at sabi nga po ni Chairman Garcia, bukas ang COMELEC sa pakikipagtulungan sa BIR dahil alam naman natin kumikita sila dito, alam naman natin direktang pangangampanya ito. Kaya yun po yung mga sinasabi nilang ibang dahilan, talagang suriin po natin kasi alam naman din po natin ang influensya ng mga influencers na ito. They really drive the trend. Kaya po kasama po ito sa babantayan natin at sisiguruduhin natin mag-comply sila sa regulasyon ng batas, particularly sa Statement of Contributions and Expenditures. Oo. Ang tanong din po dito, Spokes, kung meron na daw po kayong regulations or guidelines regarding this bagong pagsasabi nyo nga po, kautusan regarding the talent fees ng mga ng influencers sa social media. Kasi ang isa pang sinasabi nila, baka magkaroon ng mga implications na baka mamaya yung isang influencer na to, hindi naman talaga siya hinire. Siya ay talagang, kumbaga, if ever talagang bukas lang yung loob niya na gumawa ng content para dun sa isang kandidato. Opo, meron na po tayong nakalatag na tinatawag nating Implementing Rules and Regulations sa Fair Elections Act. At in fact, generally, saklaw na po sila dito. Kaya lang nga po, gustong tutukan ni Chairman Garcia ng mas madiin tong bagay na to. Tama po yun, pwede naman talaga yun na walang bayad. Pero dapat po, nire-report yan. Dapat nakikita natin yan. At nandun po yan dun sa magsasabi na patunayan na wala talagang ginastos at ito po ay libre, kumbaga free of charge na ginawa niya. Attorney Rex, I'd like to ask also na with regards to yung sa boosting sa loob ng apps ng mga posts ng mga candidates, like for example sa Facebook, sa TikTok, kasi may boosting doon for every content na pinapost mo. Kasama po ba ito sa kailangan i-declare nila after the elections with regards to campaign expenses? Kasama po. Kasama po kapag ang boosting ay ginanap po sa loob ng campaign period at ang na-boost ay campaign material o anything patungkol sa isang kandidato, kasama po yan sa idedeklara ninyo bilang expenditure. Dahil ang Facebook po, may kasunduan na kami, kasama po yan sa ire-report nila sa amin na naging kontrata ninyo at ginawa ninyo. Yun naman po sa mga pagla-live po, live na campaign, e-rallies, wala pong problema yung makakatanggap ka ng mga stars at iba pang gifts kung galing yan doon sa mga supporters mo. But you have to declare this as part of your contributions. May monetary value. Okay. Pero may bawal po, Sir Angelo, Ma'am Angela. Siya naman po, bawal mamigay ng anumang gifts na kahit na doon sa social media platforms dahil we'll consider that as vote buying po. Kasi sa vote buying, anything of value ay kinoconsider na vote buying. So in other words, kung ang candidate naman ay nanood ng isang live content ng isang influencer at namigay siya ng stars or kailangan i-count din yun as expenses?
Actually, bawal po yun. Bawal po Bawal, siyang mamigay ng stars. Pero pwede po siyang tumanggap. At ito po Okay. idedeklara niya bilang natanggap na contribution. Okay. Oo. Oh, ayun, siguro dagdag na lang din po spokes doon po sa partnership nyo with TikTok kasi nakalagay po doon sa isang provision if I'm not mistaken yung tungkol sa AI na kailangan daw po pa magpo-post kailangan i-declare na AI generated. Can you explain that to us po? Tama po, ito po'y parte ng ating Resolution 11064 kung saan ang paggamit ng AI, though hindi binabawalan, ay kailangan pong i-indicate yan. It's either mag-watermark ka or magkaroon ka ng notice na in-enhance yan, ginamitan ng AI. Ito naman po ay para sa tinatawag nating truthful election sa transparency sa pangangampanya. In fact, ang kagandahan po dito, ang nagtutulak po mismo nito ay ang ating social media platforms dahil sa kanilang panuntunan na hindi dapat magamit, hindi dapat maabuso ang kanilang platform sa fake news, disinformation at misinformation at maling paggamit ng AI. So hindi po pinagbabawal, i-declare po ninyo, wala pong dapat maging problema yan sa ating regulasyon. Lastly, spokes, nabanggit nyo na rin fake news, yung mga mis- and disinformation campaign na talaga naman laganap ngayon sa social media. Nakita ko rin po doon na kayo po ay makikipag-partner sa 20 fact-checker organizations. Sino-sino po ito? Sa ngayon po, binabalangkas pa po namin yung magiging ka-partners po namin. Pero uunahin na po namin yung fact-checkers po na involved na dun sa ating social media platforms ay katuwang na po namin sila. So nakikipagtulungan na po kami dun sa social media platforms at ginagamit na po nila yung kanilang agreement sa fact-checker. So ito naman po ay maari pang madagdagan dahil meron po mga lumalapit at meron din kami tinitignan na maari natin maging partners para lang po mapatupad natin ang katotohanan ng katapatan sa halalan. And lastly, Attorney Rex, baka may reminders po kayo sa mga kababayan natin na this campaign period at may nakita silang anomalya or anything out of the ordinary, how can they get in touch with the COMELEC? Who can they talk to? Opo, i-report lang po nila sa COMELEC ang nakikita nilang maaring paglabag sa ating mga regulasyon, sa ating mga batas panghalalan. Alam niyo po, tumatanggap po kami kahit anonymous at kahit po makilala namin kayo doon, ang promise po at ang ating COMELEC po, hindi namin i-disclose ang information nyo. Ituro nyo lang po sa amin kung sino, saan, kailan naganap ito, saan makukuha ang ebidensya dahil kami ang kukuha ng ebidensya, kami ang mag-iimbestiga, kami po magsasampa ng kaso at kami ang magpo-prosecute. Hindi po kami papayag na malagay kayo sa alanganin, kaya po huwag kayo matakot magsumbong sa COMELEC. Right. Thank you for that. COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laujanco. It's nice to have you on the show again. Maraming salamat po. Now moving on, Representative Zia Alonto Adyong believes former President Rodrigo Duterte may have something to do with the petition filed against the 2025 General Appropriations Act. So Adyong speculated that the move may be politically motivated. The petition lodged by Davao City Representative Isidro Ungab and former Executive Secretary Vic Rodriguez highlighted concerns over the presence of blank items in the Bicameral Conference Committee report. Kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. May maganda naman sinabi ni yesterday sa story ko ni former Senate President si Franklin Drilon that okay lang naman magka-blank basta yung final report that comes out of the bicameral, yun ang dapat wala ng blank. Yung copy na itatransmit na sa Pangulo, yun ay walang blank. But within the process, from the start of the hearings all the way to the bago i-print ng technical committee, basta walang blank, okay na. Yung iba naman kasi sinasabi nila, sige may blank, pero paano na-come up yung certain amount na yun na ganito at saka sino nga daw yung nag-fill in the blanks at yun nga, paano nga daw na-come up yung ganung certain basta yung final amount from that mga like for example ito sa DA. Basta yung final report daw walang blank. Siguro along the way nag-usap-usap sila, pero that now the question has to be asked, how do we have then a transparent mechanism? Yes. Kahit sabihin mo na walang ginawang masama ngayon. Sabihin na natin walang ginawang masama. 'Di ba? Let's take the trust system. Pero how do we next time avoid people talking like this? Parang akala ganito. Di ba, baka kasi may loophole na siyempre mapupuntire yan eh. So what can we do na
to mitigate this, di ba? Yes. Para moving forward kasi nadidelay ang budget. Yung integrity ng budget, di ba, nababawasan. Kaya nga sinasabi ko, di ba, dong last few days na pinag-uusapan natin itong issue na to, ang magandang tawag dito, suggestion dito, dun sa tanong mo, is i-open nila sa public yung BICAM conference. Kasi ngayon, lagi ang Like a ginagawa committee nila, hearing. closed door yan parang executive session. So ngayon, kung gawin nilang open doors, siguro naka-stream or Allowed ba yan? whatsoever. Baka, let's see, yun yung kasi mga proposal na maaaring makita ng tao ano yung ginagawa nila. Tsaka sino ba yung mga nasa bicameral committee? Kasi hindi natin din alam yung iba. Dapat tignan natin kung allowed. Kung allowed din, why Yeah. not? Pero Yeah, kasi oo. sometimes may national security implications yung ilalathala mo That yung budget too, sa oo. sa lahat eh. But Pero they should yun, come up just para the same. may transparency. They should come up with a mechanism wherein Oo. para maging smoother Oo. next time ang pagpasa So ng dun budget. sa final na complaint nga against ito nila Attorney Vic Rodriguez. Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ungab. 'Di ba pinag-usapan din natin to yesterday. Siguro yung dun sa GAA na yung provision ng reklamo nila tungkol dun sa hindi pinakamataas na binigyan ng budget ang education sector, baka may laban pa sila doon kasi that's under constitution and that's the GAA. Pero pag bicameral daw report, yung mismong gawin mong reklamo, mukhang hindi mangyayari because of the Supreme Court will never infringe on the rights of Congress. Yes, kasi because parang assuming na sumunod ang Congress at saka Senate dun sa internal rule nila. Then aside from that, that's also interparliament. Yun. Chamber respect yan kasi the Supreme Court, while they have matters over Constitution, they can decide on that. They also have respect with Congress as a co-equal branch. So therefore, kung internal rules nyo yan, Principle of independence yan. if internal rules nyo yan, hindi namin papakialaman yan. That's within you. Basta if the bicameral committee is not part of the Constitution, but that's part of the structure within Congress na kayo ang nag-set up, wala na kami doon. Pero yung sa Constitution, ang malinaw lang, kaisa-isang malinaw is yung budget ng department. Kaya nga ang Education sector. Kaya ang tanong dito, bakit hindi lang daw go after doon sa sinasabi natin maaring accountable dito sa sinasabi nilang mga discrepancy sa GAA natin or sa BICAM instead of holding the budget. Kasi pagka nangyari yan, baka daw biglang diba, reenacted budget na lang, ma-invalidate itong 2025 budget. Pero ang galing ng ng paano malihis ang mga usapan from mainit na impeachment complaints na yung ugali ni VP Sara sa press con. Yes. Tapos nilabas ng daddy yung issue sa budget. Kung nag-pivot Wala bigla na, yung iba na. political scenario at yung, narrative issue, narrative, ng galing. political Oo. landscape natin. But we'll see what's going to happen. But coming up, police presence was increased along Marilake Highway following a viral video of a fatal incident involving two motorcycle riders. And House lawmakers are reviving calls for a legislated across-the-board wage hike. Magkano naman kaya ito? We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Happy Thursday po. At syempre, babati lang ako mabilis dun sa ating mga usual viewers, sa mga regular viewers natin sa Brunch. Unahin ko muna itong nasa Facebook. Of course, si Migs Ebron, number 1 yan. Si Alex Fuentes, si Renz Patrick Matienzo. Magandang Ralph umaga Domingo, po. good morning. Oo, si Ralph Domingo. Si Mer Abad, of course, si Sam Pokemon Go. Oo, maraming salamat. Puntahan din natin yung ating mga kasama, mga nanonood here on YouTube. We have Tita Daisy Cancio, Tito Naldi, and Kuya Jopet Good morning. watching all the way from Antipolo. Reyes family from Marikina, lagi din daw yung nanonood sa atin. Si Klaus, John Amario from Legazpi City, Albay. Maraming salamat po ha. Si Mark Santiago, si Tita Mirna Almaria of Pasig, si Priniv, si Summer Cabrera, of course, from Mandaluyong, and Leonie Valdesoto. Happy Thursday. Magandang daw. umaga. Happy Magandang umaga. Thursday. Mina Vinales and Tita Esther Abaya. Diba? Si VJ, si Ate Ringo, and of course, si Mother Earth. Yes. Alright, let's move on. The Marilake Highway in Rizal is now under heightened police surveillance following a recent fatal accident. Here's the report.
The Philippine National Police Highway Patrol Group has ramped up its presence in patrols along Marilake Highway after a road crash that claimed the life of one motorcycle rider and left several others injured. Senator Raffy Tulfo, chairperson of the Senate Committee on Public Services, has recently urged the police to establish outposts along the highway. Citizens and motorists have expressed support for increased police visibility, particularly in high-risk areas such as Devil's Corner, Manukan, and Riders Cliff. Para ano din, maiwasan din yung mga disgrasya. Nakakatakot kasi yung ibang nag-chill ride lang po, pwede pong madamay ko. For its part, the Land Transportation Office emphasized that racing and performing stunts on public roads is considered reckless driving, an offense punishable by fines and potential suspension or revocation of a driver's license. Ba't kayo mag-organize na ganong klaseng, alam nyo naman bawal eh. Di ba, anong tingin nyo, di kayo mahuhuli, nilalagay nyo pa sa Facebook, the more we will run after you. To curb this dangerous practice, the LTO said it will ensure motorcycle riders applying for licenses undergo proper training. The agency also warned that it would not hesitate to fire regional directors if another accident happens again. For News 5, Gerard De La Peña, we are One News. Ako, ilang araw na natin binabalita yung mga accidents dyan. Matagal na nangyayari yan. I mean, Oo. not only recently yan, ever since. And even, di ba, prompted Senator Raffy Tulfo to suggest or to tell them, di ba, to order na magkaroon ng mga police outposts dyan dahil nga sa mga iba't ibang mga aksidente. Itong highway kasi is very popular sa mga group riders, chill riders, recreational. Ang problema, Oh my madaming gosh. mga Oh my gosh. sirang ulo sa grupo na yan na ginagawa yung racing area. Oo. Basta, that's very dangerous for racing kasi may mga curves. Yes. And sa curve nila, may naka-standby dyan ng mga content creator and they take videos nga of the accidents and ina-upload pa kung may nangyayaring mga ganyan. Yun ang nakakairita sa ganyan. Ginagawang recreation o katuwaan di ba? So, dapat matagal na silang may outpost yan if madaming accident nangyayari dyan Oo. Sa ano yan di ba? Saan ba banda yung Marilaki? Sa may Bulacan ba, if I'm not mistaken? No, sorry. Di ba punta Highway. Rizal? Alam ko papunta Rizal pala, yan That's Rizal. So dapat noon pa inisip ng local government unit nila dyan. Diba? Going to Tanay ata yan Basta Oo, going dapat to Tanay, inisip oo. na nila noon pa na dapat dahil tumataas nga, increasing every day yung number of accidents dyan, dapat iniisip na nila na magkaroon talaga ng police visibility dyan. Pagbawal, lalo na sa gabi, yung mga nag-race. Last year may accident na nga dyan Diba? The year before di ba? Parang they failed to address the issues that hound that... Kailangan dumadating muna sa Senate bago sila gumawa ng aksyon. May nickname na nga yung highway na yun yung Killer Highway. Dati sa Commonwealth, Ano ba yung sa Commonwealth? Dati yun Killer Highway. Killer Highway. Oo. Ngayon ito. Di Ay, ba? kasi ngayon sa Commonwealth, although malaki pa rin naman, pero Ang hirap malaki na traffic. pinagbago ngayon. Traffic at saka marami na rin mga Structures in place. structures on the site. All right, let's move on to the next bit of news. The Land Transportation Office urges insurance companies to immediately pay claims of victims involved in vehicular accidents. This comes after the company that owned the truck in a fatal multi-vehicle crash along Katipunan Avenue turned over 200,000 peso insurance payout for the victims just yesterday. That's nearly 2 months after the accident claimed the lives of 4 people and injured around 30 others. Aside from expediting the release of claims, the LTO is also now looking to increase the mandatory liability insurance. Yun. I remember that accident sa Katipunan, yung sunod-sunod sila. Diba? Daming Gabi namatay yun dyan. Daming namatay dyan. So 2 months lang There pala. were- 2 months na pala yun. Oo, there were 4 cars ata, 'di ba? Tapos may isa pang panakita, family ata. Tapos yung mga daw yun, yung mga dozens of motorcycles Yes, na oo. din sa highway. Oo, na parang naararo sila. That's in the flyover of yung Katipunan, tawag dito, Katipunan Aurora Flyover. Yon. Okay, the Department of Agriculture said there is no cause for alarm despite dwindling stocks of red onions in cold storage facilities. DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa assured the public that prices will not spike with the onset of the harvest season. He added that the peak harvest season for red onions runs from January to March. As of January 17, red onion stocks are approximately 8,500 metric tons. The Bureau of Plant Industry has estimated that this supply will last only until February 1.
Oo. Itong mga, yung mga onions na to can only be stocked daw sa mga cold storage facilities 6 months or less than 6 months kasi mabilis daw yan sila mapanis or masira. Tsaka na, if nagtatanong yung marami kasi, yung medyo lumang onion na, o yung tinatawag nilang 6 month supply, although can be used for cooking, pero mapapansin nyo kahit ilan, alam mo, may nagrereklamo ng mga nagluluto na kahit ilan onion daw linalagay nila, hindi lumalasa yung pagigisa nila. It's because the older the onion is, mas matagal na exposed sa refrigeration, Yes. mas nawawala yung acidity niya. So, pag nawawala yung acidity niya, yung flavor nawawala. And So, it's not quality onions. Oo, tsaka I remember last year ba yun talagang umiiyak ka hindi dahil dun sa onion, umiiyak ka sa presyo nila eh. Ginto ang onion. Diba? So, dapat hindi na tayo pumunta sa ganung stage ulit kasi sinasabi nga nila, based dun sa average daily consumption natin dito sa Pilipinas, ang ine-estimate nila, yung red onion stocks would last only until February of this year. And yung yellow onions naman will be depleted within the week. So, kailangan yung mga supply, i-double up natin. Otherwise, magmamahal na naman yan, magiging ginto na naman yung presyo ng mga onions. Yung red onion, staple yan sa... Or wag na lang tayo mag-onions. Yung red onion, staple sa pag-isa. Yung white onions kasi, more on the sweeter side. Pero sa mga adobo, sa mga beef steak, di ba? Yan ang ginagamit is red onions eh. Alright, in other news, U.S. Immigration and Customs Enforcement carried out multiple raids across cities in the United States. In New York, U.S. Secretary for Homeland Security Kristi Noem oversaw the operation. In a post on X, formerly Twitter, Noem stated, "We are doing this right, doing exactly what President Donald Trump promised the American people, making our streets safe, and I'm on it." Several criminal aliens were arrested during the raids, including some with outstanding warrants. The ICE reported an average of 710 immigration arrests daily since last Thursday, a significant increase from previous administration. So, yung raid... Actually, yung nabasa ko nga dun, 1,000 daily na yung ginawa nila as compared to 300 plus lang ng Biden administration. Arrest. So, what they did was, majority of the raids kinonduct nila, yung mga hinuli nila, they tried as much as possible, inuna nila yung may criminal records. Yes. Pero pag may nadatnan sila within the area na rin na illegally staying na matagal-tagal, kasama na nila. Oo. Sinasabi nga daw nila to, the plan is to do nga the pre-dawn raids, diba, dun sa mga areas na yan. At ay uunahin daw nila yung may mga criminal records, minor to major offense, Yes, like yung mga theft, tapos kasama na rin, of course, yung murder at saka kidnapping. Yes, oo. Okay. Pero sinasabi nila dyan, medyo konti lang daw yung tulong na nakukuha nila, particularly in New York. Yes, Because yung New York City Police Department, meron kasi silang laws protecting undocumented immigrants. Medyo may mga usap-usapan pa sila tungkol dyan. Pero ang suggestion kasi is, sa mga kababayan natin na voluntarily lumabas na kayo and then you go home, 'di ba? Para you can reapply legally. That way hindi ka ma-blacklist kasi kaysa mahuli kayo, kasi ngayon nakikita mo may mga videos all over even sa YouTube, yung mga undocumented, they're not going to work anymore. Nagtatago na kasi sila. Pero kasi may liability din nito yung mga employer. Those who employ undocumented also magkakaroon ng penalties and fines and baka masarap pa yung business nila. Pwede rin. Pero nakikita nga nila parang medyo highly publicized nga itong raids na ginagawa nila dyan sa US. Yes. Headed by the Christine Noem. Yeah. Ang ganda siya, no? Ayaw mo magsalita. Anyway, so siya, yun nga, highly publicized nga daw. Pero tinanong siya bakit ganun kasi may mga videos, diba? Sinasabi niya, for accountability and transparency para makita nila how they are doing the arrest. Oo. Plus, nagkaroon din ng mga sagutan between the press and yung press secretary din regarding the raids, di ba? Parang sinasabi, akala ko ba mga kriminal lang ang hinuhuli, bakit yung iba hinuhuli? Tapos tinanong ng press secretary, so those overstaying in the country, what acts are they performing in the US? Sumagot yung reporter, illegal acts. So if you do illegal acts in a certain country, what does that mean? You're a criminal. There you go. Pero may nagkakaroon din kasi ng mga debate dyan tungkol dun sa, kasi the moment Trump administration nga, ang tawag dito na pumasok, 'di ba, after nung administration ni Biden, ay ni-revoke niya yung policy
na kasi during the Biden administration, yung policy na dapat kapag kayo ay magre-raid, bawal yung mga sensitive locations. So ano-ano yung mga sensitive locations? Yun yung schools, Oo. diba? Kasi you don't want to expose children to it. Yeah, Sa- schools at saka churches, yung mga places of worship. Eh, ang nangyayari daw ngayon, parang hindi na nila in-honor yung policy na yun kasi nga ni-revoke under the Trump administration. So, nagkakaroon ng mga criticism, like of course, yung mga religious groups na bakit nyo huhulihin, di ba, sa gitna ng praying, yung mga ganon. Huwag naman yung ganun. Pero, Or nakikita ng mga bata minsan kasi sa yung schools. mga illegals, may mga issues na may times na nahahanap nila sa basement ng isang school, nagtatago pala. Hindi alam ng school minsan, nagtago na pala yung mga ibang immigrants sa basement or sa kinukupkup ng simbahan. But siguro voluntarily, pwede nyo kausapin yung sino nagpapatapo ng church, voluntarily pala ipailabas nyo na lang. Diba? Pero this is going to... Hating-hati yung mga opinion yan. Even yung mga Hollywood actress or mga singer, Selena Gomez, umiiyak pa siya sa video. pero because of that. she deleted her post right She after. deleted na. Pero kasi parang she was basing most of her statements on news na hindi pala na luma na sa panahon pa ni Biden yung nagkaroon ng ano na yun. But yun, we expect more of these to happen as the Trump administration goes on. And we're still going to talk about a lot of things on the Yes. show. So don't go away because we're not done yet. Please stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. House lawmakers are pushing to legislate a 200 peso minimum wage increase across the board. Here's the report. House Speaker Martin Romualdez wants a 200 peso increase in daily minimum wage. For the workers, for the people. Along with other lawmakers, Romualdez met with labor leaders to discuss a possible legislated wage hike. No such law has been passed in the last 3 decades. For Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, the wage increase should be as much as 750 pesos, but she's fine with the proposed 200 pesos for now. Other lawmakers have expressed support for the wage hike proposal. Understandably, these are extraneous circumstances. These are special circumstances. We're facing record inflation, and there are a lot of external factors to consider now. And quite plainly, when you look around, umaaray nga po ang tao. Recall that last year, a bill for a 100 peso daily wage hike was passed by the Senate. But this was opposed by groups of employers, mostly consisted of MSMEs. For them, a hike through the tripartite wage board would be better to avoid politicization. It is better to leave it with the tripartite wage board kasi represented ang DTI, DOLE, DEDA, legislated wage. Natatakot yung mga investors eh. The House Committee on Labor and Employment is set to discuss the matter in the coming weeks. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Yan ka nagiging problema, legislated wages. May scare off investors because ang iniisip ng mga investors na baka anytime a legislated wage comes in, wala tayong laban dyan. There's no recourse to meet halfway, di ba? Whereas yung sa tripartite board, may nagkakaroon ng hearing, nagkakaroon ng dealings with other people, tapos nade-determine per area, per region, kasi, kung magkano kasi, dito. I understand kailangan taasan, oo. but hindi naman, you cannot do that blanketly because it's not like the US, yung mga, kunwari sa isang state, blanket ang tataas mo sa isang state. Iba ang cost of living sa like Region for example, 1, sa sa yung mga NCR. SMEs, di ba? MSMEs, sinasabi nila, ay ibang mga 10 to 15 employees lang sila. So pagka naging law, kasama sila. Sige, so kung kasama sa law, ang mangyayari, kung ako owner ng isang company na medium enterprise, instead of having 200 employees, gawin ko na lang na 125 employees. Tanggalin ko na lang yung 75. I'll pay higher nga salary na rini-require nyo, pero I have to cut down. Because let's face it, dun sa mga services or goods. some people will say moderate your greed, pero people have to understand also, we need businesses to thrive. Yeah. Especially mga small and medium enterprises to thrive para umangat ang economy. Because middle class, a rich middle class provides for a better economy. Kasi middle class ang nagdadrive ng economy ng tao. Last year kasi, ang ginawa ng Regional Tripartite, nag-increase sila dito sa
sa NCR. Sa NCR, Mga correct. 35 pesos only. Yeah. So sinasabi nga ng mga labor groups, ano to, barya-barya lang. Kasi, well, in reality naman talaga, sinasabi nila, dapat daw, base dun sa mga presyo natin ngayon, di ba, inflation, etc., ang isang manggagawa ay sumusweldo ng 1,200 per day. Pero syempre, yung mga, hindi, parang masyadong malaki yun. Di ba, last year, I remember, there were, proposed bill also, Representative Jolo Revilla, nag-propose ng 350, di ba? Yeah. Na wage hike. Tapos, ang grupo naman nila, Representative Franz Castro, gusto nga nila 350 yun, additional ha? Additional. 350. Yung kila Franz Castro, 750 naman sa kanila. So, ito naman ditong panibagong bill na proposal ay 200 pesos na additional from the daily minimum wage that the laborers are earning right now. And we have to take a look at it. I really think they deserve a higher salary. It's because na hirap talaga ng buhay. But then again, you have to take a look. If you legislate this into law, it's a blanket law. It covers almost all areas and industries. Tingnan nila kung magkano ba dapat. Kasi, to be fair naman, 1975 pa since nagkaroon ng national wage hike. So, tingnan natin ano ba yung kakayanin. Pero for mga national employers wage federations kasi they prefer idaan mo sa wage board because they talk about it per region. Di ba? So mas kasi iba yung cost of living sa ibang mga cost of living. probinsya. Kasi yan ang delicate. We have to strike a delicate balance here. Sige, sabihin ng employer, okay, pero may provision ba ng law na pag tinaasa mo ang sweldo, bawal magtanggal ng employee ang isang company na kaya magbayad just to augment cost? Kasi kung wala naman protection din naman ang they can easily remove other people, existing employees, di ba? Ganun sila, mag-cut cost sila to the employees. Whatever strikes a balance and will benefit grabe naman talaga ngayon both ang employees mahal. and employers. Mahal talaga ng mga bilihin ngayon. Terrible talaga. Tapos ang transportation pa napakamahal. Tsaka yung disparity between social classes, paying classes, ang layo. Yeah. Dati kasi you had upper class, middle class, and lower class. Ngayon, ang middle class is may middle class A, may middle class B, may middle class C. These classes are sila talaga yung nagbibigay ng ang layo ng agwat. taxes sa bansa natin, ha? Middle class is one of the most important sectors in society. Because they're the ones that pays yung mga social... Diba tumatakas sa taxes? Mga social pensions, Yes. SSS, PhilHealth. Middle class po lahat yan. Oo, middle class po lahat yan. All right, on a different note, the National Security Council says there will be more arrests of suspected spies in the next few days. According to NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, they have ramped up their counterintelligence efforts, although he refused to disclose more details. Malaya said the government is looking into more reported espionage activities. This comes after some foreign tourists were arrested by authorities over alleged espionage activities in Palawan recently. The suspects reportedly have links to Deng Huangin, the alleged Chinese spy who was arrested in Makati City last week. Ngayon medyo tikom yung bibig nila pagdating dito kasi ang sinasabi nga nila kasi yung pag-arrest dito kay Deng Huangin, yes, yung nire-representa ngayon ni Atty. Topacio. May mga protocols na break daw. Oo, Supposedly dapat kasi present sa consular office or yung embassy well, ng according China. nga to their camp, yung sa camp nila Deng Huangin through Teresita Ang Lee, humihingi pa nga daw siya ng mask to cover his face. Hindi nga daw siya binigyan ng to cover Pero his face. maganda rin tignan talaga kung ano yung permit o job order from the company. Napakasimple naman. Kung ma-present naman yon, i-scrutinize na lang ng NBI yon and determine. Yeah. Kasi, or maybe they have the NBI na hindi natin alam. They have more information Yun nga that we don't sinasabi have. ng National Security Council, parang they're also thinking or checking yung link nung na-arrest nila na allegedly spies ulit sa Palawan. Na alam naman natin sa Palawan, nandiyan dyan ng Western Command natin. Diba? Na may mga nakakita daw nagtitake ng pictures, may ginagawa. Pero of course, taking pictures, ang hirap naman diba? i-assume na nagsaspy sila kung pero nagtitake ito ng ata yung pictures. supposedly sa resort. Yung naglagay ng CCTV camera. That I don't know. Pero mga daw. Meron naglabas na report na pumasok sila sa resort at nagkabit pa daw. Mga employees ng resort, nagtaka, ba't kayo nagkakabit ng CCTV camera dito sa resort namin? Nakatutok pa daw sa area ng dagat kung saan dumadaan ng Philippine Coast Guard. So, nare-report na daw nila sa mga authorities yon. That's why, di ba ito, napag-usapan na rin natin in the previous days yung sinasabing espionage law natin na dapat daw repasuhin na
Yes. And according din kay Senator, 6 months former lang. Senator Ping Lacson, 6 months to a year ata, or 6 months lang yung, yung pagkakulong, at saka parang mababa din yung penalty. Gawin ng Ang reclusion sinasabi perpetual nila, daw. or taasan din yung penalty. At saka during the times, kasi dun sa law natin ngayon, Yes. kapag may war lang po, pwedeng may espionage na mahuli. Pero sa states- ma-implement yung law na yon. Sa states and gusto other nila, countries, tanggalin na yun na during war lang, even in peace sa states and other situation. countries, napakahigpit nila with regards to espionage. Pag kinasuhan ka ng espionage sa ibang country, malaking bagay yun because that's a matter of national security. You're divulging state secrets, bebenta mo o bibigay mo sa ibang bansa. That's a grievous, very grave offense, di ba? But of course, meron tayong kanina, we were talking here sa loob ng studio with Direk, and yung bad news na nangyari Oo, sa India. Ito sa Maha Kumbela, yung Maha Kumbela, no, yung Prayagraj, India, di ba? 30 people daw died. Well, actually, wala pa kasi talagang concrete details, pero kasi tens of millions of devotees. Please, yes. I don't remember if we can call them devotees. Basta yung mga tao na yan, pumunta dyan. This is, nangyari to on the 6th day na of the the 6th day, festival. that's right. No? Tapos doon sila yung pagkuha ng, pag-dip ng water dun sa river, yung sacred water doon nagkaroon ng stampede. Ang sinasabi nila, yung ibang mga nai-interview doon, kaya daw nag-start yun, may mga big pushes na nangyari. From the back. Pero yung iba naman, ang sinasabi nila, yung ibang mga witnesses doon, hindi, kasi sinara nila yung daanan nung sa may tubig, yung ibang mga ruta doon, kaya nagkaroon ng mga tulakan at saka ng stampede talaga. Siguro nung sinara nyo yung daanan sa may tubig sa front, hindi na makausad yung harap, so yung likod were still yung likod was pushing to go front, nagkaipit-ipit. And of course, there were reports also of several sa bandang gitna daw ng crowd na inatake sa puso or nag-collapse, nag-faint, di ba? Oo, yan yung sa mga dami kasi ng tao, iba daw nagpapanik, nagsisigaw na. Well, at least based sa report natin dito, di ba, unverified report though, we have 30 people supposedly dead. Yeah, oo. Kasi 90 were brought to the hospital, 30 or 39 yung mga confirmed dead. Pero sabi nga nila, mababago pa to yung bilang nitong mga to dahil hindi pa sila tapos doon sa area na yon. Oo. So ito yung festival. This is the Kumbh Festival. India's Kumbh Festival. Devotees, di ba tawag sa kanila? I'm not sure pero yun nga. So nandiyan Well, sila. some articles call them devotees. Okay, Some articles call them devotees. Okay. So sinasabi nga nila, 2 police sources said all 39 had been killed in the crush at the world's biggest gathering of humanity. Nakita naman natin kung gaano kadami yung mga nandiyan dyan. So yung mga police, ang sinasabi nila, nearly 40 yung namamatay as we speak right Nearly now, 40. dahil dun sa mga pinadala. And as I've mentioned earlier, 90 people were taken to the hospital after the stampede. Yun, makikita mo yung videos natin at sa naka-flash sa screen natin, di ba? And what's May mga barriers there, pero sabi nila ibang barriers daw bumigay sa stampede. Iisipin mo yung ibang mga tao na pumunta dyan came from other countries as well, from other places to go there. 'Di ba, para doon sa kanilang festival, and ganyan yung nangyari. And you will see also in some reports yung mga relatives of these people na nakasama sa stampede talagang yung manlulumo ka kasi syempre umiyak sila, they're trying to see kung ito ba yung kamag-anak nila, ito ba yung loved ones sila nakasama sa stampede, Kasi o hinahanap nila nasaan na, wala pa silang balita. Kasi I was reading some initial articles at the moment kasi sa dami ng tao, it's still hard daw for the authorities to verify kung sino yung mga na-rush sa hospital. Kasi meron pa daw on the ground mismo na hindi pa natatransport. Kasi due to yung logistical nightmare daw, naiipit daw sa traffic yung ibang trucks. So, they're still going to verify that as we go along with this. May mga raw videos na naglabasan, of course, sa social media accounts ng mga ibang content creator that attended the festival. But walang annotation, walang quote. It's just raw video of the live feed pa nga iba And of course, when things like this happen, ang iisipin mo, sino may kasalanan, ano nangyari. Yung mga ibang mga nag-attend doon, yung mga attendees, sinasabi nila, kasalanan to ng mga authorities because they didn't make proper arrangement. The government naman says otherwise, na meron naman daw proper arrangement and they acted accordingly regarding the incident. So we will see, for sure there will be investigation kasi hindi biro
itong nangyari na ito dyan Saka, sa India. lastly, alam mo naman yan when you have a crowd that big, a small thing that goes wrong, it will spell the difference talaga. Kahit di ba sa translasyon, napakahigpit na ng authorities, pero ang dami pa rin nasasaktan Oo. Ito, grabe yung takot. Sa translasyon nga, hindi natin masabi na hindi prepared kasi in fairness naman, every year we prepare but May something committee happened. pa yan, translasyon May committee committee pa yan eh. Pero Oo. this one, iba to I don't know yan Ilan kung million paano ba? nila pinaghandaan yan. Ilan Tens of million? millions daw Oh, Yun tens of millions, Yun no? ang kanilang term doon. Pero Ay, nakita nako. natin gaano kakapal, 'di ba, yung mga tao. Anyway, we'll keep a close watch on this and hopefully we'll have updates on this in the coming days. Right. And before we go pala, no, I'd like to leave everyone with a quote that would possibly help them in their lives. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Oo nga Einstein. naman. Totoo naman. Ay, si Albert Einstein yun. Okay. Alright. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And he is Angelo Casa III. We are One News. All sides, all the time.